So, si Mr. Reberic Oxon mula sa King's Montessori School, Cali, Anis, Eskrima, Filipino Martial Arts. At nandito ulit tayo sa ating regular venue natin, yung Robinsons Novaliches, para naman dumalaw tayo dito sa First Isaal, Arnis, Anyo, Labanan Tournament 2025. Papaumpisa pa lang ng taon, pero meron na kaagad na competition yung ating mga bata natin, na Arnisador natin, Escrimador natin, at tatalakayin natin ng buo itong mga kaganapan niya dito sa tournament. Magandang hapon, welcome to Sports Corner. Magandang hapon din po. First of all, kamusta na po ang holiday season natin? Ayos naman, ito, tumaba ako na naman lalo. Napasarap ang kain. Pero yeah, so far so good, okay naman po. Pero of course, yung mga bata natin, lalo na yung mga in-handle yung students, dyan sa King's Montessori, kahit holiday, tuloy-tuloy pa rin ang training. Kahit Pasko, kahit bagong taon, tuloy ang training para naman mapaganda na ito sabihin natin, kickstart ng 2025, sir. Yes. Medyo naghanda sila ng konti. Pero nung mismong holiday season na talaga, they were on break for a week. So 1 week sila. Tapos pagbalik namin sa school ng January 6, yun, training na ulit sila. Rigid training ulit. Talagang as in sobrang training ulit. Okay, so since first time tayo makilala tayo ng personal dito, of course, can you share some information about dito sa inyong school na inyong tinuturuan, ito King's Montessori School, and it's Arnis program. Kailan ba ito nag-umpisa? Ilan na ba ang estudyante ang nag-enroll dito sa Arnis program na ito? At ano ba yung mga thoughts ninyo dito sa tuloy-tuloy na progress ng ating mga bata? Well, this organization started 2 years ago. I was recruited by their Taekwondo coach na si Coach Romel Onchanco. Si Coach Romel, siya yung isa sa mga magaling na Taekwondo coach sa Pilipinas. So it just so happens that he needed to review Arnis. So nag-Arnis na siya noon, so kinailangan niya mag-review. So he recruited me in return para i-review siya. So it just so happens talagang nagpo-propagate ako ng Arnis. Talagang isa ako sa mga nagtuturo ng Arnis matagal na. So, yun, nireview ko siya. Ako nag-review ng skills niya sa Arnis, etc. And then, eventually, they recruited me to teach sa KMS. And then, right now, I have around 15 students in total. And 3 of those are parents, actually. 3 of those are parents ng mga bata. Yung maganda sa grupo na to is napaka-solid nila. They really support each other. Wala akong masabi sa pakisama ng mga parents. Actually, hindi ko ma-organize itong tournament na to, kundi rin dito sa mga parents na to na member ng committee ko. Ayan, si Ma'am Anais, si Ma'am A nandyan, si Ma'am Nina, si Ma'am Juliet, and everybody else. Napakabait kasi ng mga parents ng nasa King's Montessori. Napakabait din ng owner, lalo ng King's Montessori. Grabe. And then, this is actually Isaal, this is an Isaal tournament. Inter-school athletics. Ito yung katumbas sa mga UAAP, NCAA, pero more on private high schools. Yes, exactly. Pero this time, we decided to make it an open tournament. Last year kasi ang Isaal, nung mag-Isaal tournament kami, between private schools lang. Ngayon, ginawa namin open tournament para makasali naman yung lahat ng gusto sumali. So, di lang yung mga Isaal na member schools sa Calao, pati na rin yung mga non-Isaal schools. Pwede yung iba pa mga public schools, pumunta dito. And ilan na ba yung nag-participate dito sa tournament? Ngayon, actually have 10 schools in total. 10 schools in total. Within Quezon City? Within Quezon City. Pero meron ding taga Marikina yata. Meron taga ibang lugar. Yun yata yung pinakamalayo so far na school na sumali. Taga Marikina. The rest, puro taga Quezon City naman. Malapit naman. So, pagdating sa susunod na tournament, baka pwedeng yayain din yung iba pa mga schools. Like yung mga Caloocan, Bulacan, at iba pa. Pero sa susunod na taon pa naman yun. And of course, this is the first time na magkakaroon kayo ng tournament na Anyo Labanan. Ano ba kaiba nito compared to the previous tournaments na inhandle mo? Well, una, itong Anyo Labanan namin na to, yung Anyo is concentrated, syempre, siya yung forms ng Anyo. Inalis namin, we strictly followed PCAF rules. So inalis namin yung mga dangerous stunts. Talagang naging strict ako doon. Talagang ayoko nung sabi ko, talagang nakipag-meeting ako doon sa mga committee ko
na, bawal yung mga diving, body drop, okay lang, front roll, no problem yan. Bawal yung 540, bawal yung mga dangerous stunts, talagang pinaalis ko. At saka para talagang bumalik yung talagang Pinoy flavor ng anyo. Kasi ang karamihan na nag-aanyo ngayon, kumokopya sa wushu, kumokopya sa ganito, kumokopya sa ganon. So hindi na puro, nawala na yung pagiging Pilipino nung anyo. Whereas, nagpo-propagate tayo ng arnis. Kinakampay natin na arnis, tapos ganun yung makikita natin na movement, hindi na maganda. So, kaya ang ginawa ko, alisin natin itong mga to. May mga pinaalis akong bagay. Ayun, so far, lumabas talaga yung ganda ng arnis. Lumabas yung Filipino martial art, which is ours. Which is yun talaga yung goal ko. Palutangin ang Filipino martial arts kasi talagang atin siya. Hindi pwedeng, Hindi pwedeng gawing itong copycat dito ng iba pang mga sports. Hindi pwedeng. Actually, tayo ang matagal nang ginagaya. Kundi sa arnis, walang Bruce Lee. Kundi sa arnis, walang movie na Born Identity. Kundi sa arnis, walang Big Subiri, ang presidente ng PECAP. Yan. Okay yan. Si Senator Mix, the best yan. Nakatrabaho ko na si Senator Monsur, dati si Congressman Monsur, nakatrabaho ko na, etc. So ako, as far as propagating arnis goes, I already had my fair share. Nakagawa na ako ng international movie, choreograph ako ng international movie. Wow, impressive naman na nag-choreograph ka pala doon sa isang pelikula. Pero ay ganda ng sabihin natin criteria o credentials mo. Pero of course, dito sa competition na ito, masasaksihan natin yung mga batang anisa doon na ipapakitang gilas na sa Yes, anyo. Ano yung exactly. expectations nyo on your behalf? Well, they met my expectations unang-una dahil maganda-ganda. Kasi kaninang umaga yung anyo competition eh. So ngayon, nandito na tayo sa combatives. Kaninang umaga, napakaraming bata na magagaling. As expected, nakita ko yung ganda ng Filipino martial art. Yung mga bata sumunod, yung mga coaches sumunod, naintindihan nila yung guidelines sa pinamigay ko na sinabi ko na, ito yung pwede, ito yung hindi pwede, ito yung ayoko makita. So, lumabas talaga yung Filipino martial art. Nakita na yung ganda ng Filipino martial art. At of course, sa torneo na ito, masasaksihan natin kung ano ang galing at puso ng ating mga Pinoy arnisador natin. Lalo na, sinusundan nyo yung mga directives ninyo para at least ma-maintain nila yung Filipino identity nga ng Filipino martial arts. So, within this tournament, baka pwede natin makita o ma-produce tayo ng mga pwede nating ipambato sa mga international, national, and local competitions sa inaharap pagdating sa 2025, sir. Yes, actually talagang maraming mapoproduce na magaganda at magagaling na atleta dito sa palaron to. Kasi so far, yes, I only have 10 schools. Next, after 3 months, mag-uulit ako. Sigurado ako mas marami nang sasali kasi I already made the noise. Meron akong ingay na nagawa. And meron akong napaka-supportive ng mga tao na napakababait. And yung mga bata, nakikita ko talagang interesado silang ipakita kung ano yung meron sila. So talagang, ina-expect ko na next time na gumawa nito, talagang mas marami at mas maganda pa ako magpuproduce ng mga bata na magpapakita ng kanilang galing sa Filipino martial arts. And of course, tutulong din tayo dyan sa pag-promote syempre. True Sports Salamat. Corner, Sports PH, Corner. i-share natin yung next tournament ninyo which is gonna be on April or May Yeah, para most likely. at least maingganyo rin yung iba pa mga schools ay isal man o non-isal na pumunta rito, mag-compete na dito sa competition. So any plans for 2025? Upisa pa lang ng taon pero action-packed na yung Yes, mga magiging mga kaganapan bukod pa dito sa ongoing tournament. Ano ba sana? Well, yun nga, kaya nga sabi ko, after 2 or 3 months, uulitin ko tong tournament. Pero may mga twist pa akong idadagdag. Una, baka magpasali ako ng mga senior masters or mga masters talaga ng combatives. Mag-sparring sila. So, master to master ang labanan. Or coach to coach ang labanan, so to speak. Ang isa ko pang idadagdag sa anyo is yung paggamit ng dos manos. So, this time, hindi na puro baston, hindi na puro itak, hindi na puro espada idaga, gagamit sila ng kampilan. Gusto kong makitang gumamit sila ng kampilan because that's Filipino martial arts, Yun yung art natin. Hindi tayo gagamit ng katana, hindi. Pagagamitin ko sila. Kailangan nilang mag-aral gumamit ng kampilan para makasali sila doon sa dos manos, anyo.
Pero speaking of the senior masters, meron din tayong Arnis dun sa Tandang Pinoy. I mean, Masters Pinoy Games. Yes, Na, of course, para sa mga masters at seniors tournament. So, inasahan ka ba na yung mga kasama nyo yung mga medyo may edad na, sabihin natin, mas bata pa sa inyo, ay magikalog na dito sa Masters Pinoy Games? Most likely, kasi marami akong kilala dyan na gusto talagang magtanggal. Tawag nila doon tanggal kalawang eh. Kaya nila gustong sumali doon eh. Kasi mga master sila, syempre nga naman, gusto nila, sa edad nila, gusto nila pakita rin na talagang master sila. They earned their degree or they earned their ranks or yung mga rank nila sa FMA na hindi lang dahil sa ganito, hindi lang dahil sa ganun, hindi. Kung dahil marunong sila talaga mag-FMA o marunong sila lumaban using their skills in their knees. And yeah, that's actually a good idea. Kaya gusto ko yung tournament na yun. Kung ako nasa kondisyon, sagana rin ako sa training, sasali ako. It's just that it just so happens I have 3 jobs as at the moment. Kasi I teach sa KMS, I'm a PE teacher sa KMS. And then in the afternoon, ako naman yung Chinese instructor nila. Tapos, sa gabi, I also have my part-time job online. So, marami akong ginagawa. And then during the weekends, kapag wala akong ginagawa, yun nga, nagpa-fight choreography ako, etc. etc. Dami naman yung dedication nyo for the school itself and of course sa RD's mission, yung by puso talaga para dito sa sports. Anyway, mag-resume lang yung tournament. So, ibitahan nyo sila para sa remaining parts dito competition and of course sa susunod na tournament, pasalamatan nyo yung lahat ng mga sumuporta sa inyo. Go ahead. Yeah. Number 1, nagpapasalamat ako sa mga committee ko at saka sa na-import ko ng mga technical officials. Number 2, salamat sa tiwala sa akin ni Coach Romel Onchanco na nagsali sa akin or nag-invite sa akin dito sa KMS maging nagbigay sa akin ng daan para maging kanilang Arnis coach or kanilang official chief instructor ng Arnis. Number 3, ini-invite ko po kayo 2 or 3 months from now. I'm gonna actually after few weeks magsasubmit na ako or magsasend na ako rin ng invite for another tournament na Dito pa rin? na malamang dito or baka sa ibang lugar dito sa QC na mas accessible. Kasi ang KMS, ang tapat nun is a park na mayroong malaking court, pwede din doon. At yun nga, yun ang pinaka-aabangan nyo, yun ang gusto kong abangan ninyo paggagamit ako ng dos manos or yung anyo na dos manos. Hindi na puro ganito lang. Actually, yun yung goal ko eh. Kaya ako inalis yung Espada Idaga. Sawang-sawa na ako sa Espada Idaga. Madali lang yun. Ito naman, doble baston or dos manos. So, wala pa iba pa? Wala na? Wala na. At saka salamat po sa lahat na sa lahat ng sumali. Salamat po sa lahat ng sumali ngayon dito. 10 schools yan, all in all. At saka ang number of competitors, I think it's up to 84. 84 students. Imagine that. And it's just the start of the year. I'm very, very thankful kay Lord sa lahat at saka sa lahat ng taong nandito ngayon na sumali. And of course, And sa'yo na rin, salamat. Salamat din po dahil on a short notice pumunta ako personally para masaksihan even though hindi ko naabutan yung annual competition. Pero sa susunod na competition, babawi ako sa inyo. No problem. Para at least masaksihan pa natin yung galing at usay ng ating mga Pinoy Anisador. So, thank you so much, sir. Salamat po, More sir. power and God bless. Happy New Year! Happy New Year po. Thank you, thank you. Salamat po.